mga kababayan. O, Baste Duterte. Si boss, ang Barbie ng Davao. Oh, eto na. No, si Boy Suntuka, si Boy Boxing, si Boy pagka nakasuntuka ko si General Torre, bubugbugin ko yan. Ayan no, mga kababayan, sabi dito, no, PH update now, sabi dito ha. Hindi ko sure kung 100% ito, pero mukha naman. Ano po, bakit? Kasi talaga naman sinabi ni Baste Duterte, di ba? Ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan natin. Yun lang po. Ang problema natin, mga bossing, hindi natin alam kung anong ulo ang gusto ni Baste Duterte. Kung ulo ba sa taas, para tsugihin, or ulo sa baba. Para sipsipin. Hindi kasi sabi naman ni Ramil Madriaga ano daw, Barbie daw Di ba? Sabi ni Ramil Madriaga, Barbie daw. Galing daw yun kay dating Pangulong Duterte. O ngayon, may katanungan tayo. Anong ulo ang gusto ni Baste Duterte? Ulo sa taas para kitilin ang buhay ng Pangulo or ulo sa baba para alam niyo na yun. Sabi ni Nick Candido, garapal mag-comment. Hindi ko na mabasahin. Kayo na bumasa diyan sa comment ni Nick Candido. Breaking news! NBI pinag-aaralan ang pagpapalabas ng sabina, no, laban kay Sebastian Duterte kaugnay ng umano'y banta kay Pangulong Bongbong Marcos. O yan na. Malamang to. Maglalabasan na naman po yung mga DDS. Ayan na, sinisikil ninyo ang karapatang magpahayag. No? Lahat na kinasuhan. Kasi naman, lahat naman kasi talagang below the belt yung mga banat ng mga DDS. No? Sa kagustuhan po ni Baste Duterte na magmukhang astig, magmukhang lalaki, gumaganon pa. Nakaganon pa. No? Napicturan doon sa doon sa rally niya. Nakagana. sabi ng mga didis, na, lalaking-lalaki si Baste Duterte. No? Ang gwapong-gwapo ni Baste Duterte, nakagana. No, yun po yung litrato o yung video habang sumisigaw si Baste Duterte. Ulo lang daw po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan nila. Sabi ni Jonas Benavides, pilantik ng isang daliri niya, boss. Nako po, baka magtago si Baste dito. Wag natin masyadong wag natin masyadong diinan. Kasalukuyang pinag-iisipan ang posibilidad na ipatawag si Sebastian Duterte matapos ang isang pahayag na kanyang ginawa na na-interpret, no, bilang seryosong banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya si John Vic Remulla, mga kababayan, hindi alam kung ano gagawin No? Si John Vic, hindi alam kung aaksyonan bilang banta sa Pangulo. Siguro, narinig niya, mga kababayan, na isa daw bading doon sa anak ni dating Pangulong Duterte. Isa naman may sapak. Wala naman po pinapangalanan si Madriaga. Basta ang sinabi niya lang paborito si Sara Duterte. Kasi nga, ano ba dahilan kung ba't paborito? Pero si Sara ang gustong maging vice-presidente. Tapos kasi daw yung dalawa, yung iba ay bading at may topak. Walang pinangalanan kung sino yung bading, kung sino yung may topak, kay Pulong at kay Baste. Biglang bumanat si Baste. Bading daw ako! Grabe. Hindi naman siya yung pinapangalanan, hindi naman siya yung mismo tinutukoy. Pero pumutak na. Bading daw ako, sabi ni Madriaga. Magsuntukan kami. No, isama niya pa si Bangag na Marcos daw ho. Si Bangag, ganyan kasi yung tawag nila Tsaka si General Torre. Okay na, 2 beses mo na, boss. Hinahamon si General Torre, 2 beses mo nang sinasabi, sasampalin, bubugbugin. Hanggang ngayon, hindi ka nagpapakita
Nakaharap mo na nga doon sa ano, imperyo ni Kibuloy. Imperyo. Hindi ko sinabing impyerno ni Kibuloy, ano? Doon sa loob ng lugar ni Kibuloy, si General Torre, wala ka pa din ginawa. Baka ganun lang si Baste, mga kababayan, no? Kunyari, nandiyan si General Torre. Nakatingin si Baste doon, no, nakagano. Siyempre, aalisin ko muna to. Galit yung mukha, kunyari, matapang. Ano po? Andiyan si General Torre, pero ang layo ng tingin, nakagano si Basta. Gano? Kunyari, galit na galit, no? Kunyari, astigin. Yeah. Pero hindi ho gumagalaw yung ulo nun. Hindi ho po pwedeng dumiretso yung ulo nun, mga kababayan. Bakit? Pagka dumiretso yung ulo, mga bossing, nako, makaka-eye to eye contact niya, si General Torre. Nakakahiya yun. Yung tipo bang gaganunan siya ni General Torre? Asan na yung sinasabi mo, sasampalin mo ko? Asan na yung sinasabi mo, pangarap mo makasampal ng isang general? Tuloy na nga ho natin to. Tuloy-tuloy na natin ito. So, sabi ni JJ Bar, galit siya, mahaba ang baba. Hindi, mahaba-baba ni Boss. Hindi naman. Sabi nga ng mga DDS, lalaking lalaki daw po eh. No? Pagka nga yung nakuhanan ng litrato, picture eh. Kaganon eh. Iba, astig daw, sabi. Nung mga DDS. Ituturing namin ito bilang isang seryosong banta sa ating Pangulo. Hindi lamang sa Pangulo, kundi pati na rin sa pambansang seguridad. Oo nga naman ho. Eh mga kababayan, kung ang presidente po pinagbabantaan, ilan sila? Nakailan na sila? Si Sara Duterte, pugot ulo sa Pangulo dahil hindi binigay yung relos daw po doon sa bata. Ito naman po si Baste Duterte, mga kababayan, ulo lang ni Bongbong. Ayun nga lang, hindi natin talaga alam no kung anong ulo ang gusto ni Baste. Puro ulo sila. Kung ang presidente kaya nilang pagbantaan, paano tayo? Lalo kaming mga vlogger. Kung ang presidente kayang sabihin na pag kami nangyari sa akin, may inutusan ako, patay si Bongbong, si Lisa at si Martin, paano pa kaya ho tayo na hindi mga sumusuporta sa kanila at bumabatikos sa kanila? Malamang magkatotoo yung mga sinasabi ng mga DDS dyan sa comment section. No? Pag nanalo si Sara Duterte, sana makita pa namin kayong mga vlogger. Mukhang may alam yung mga comment section na mga DDS. Ano? Mukhang alam nila, ililigpit kami. Alam niyo ba, ililigpit kami kapag ka nanalo si BP Sara? Ano? Naku, nandyan na. Si Kap Nino Barsaga. No? Good morning, my love. Good morning, Kap. Kap, ikukwento ko ba dito yung panahon na nagkasama tayo? Diyan sa may Mayon, kasama natin sila Boss Mike. Tahimik na tao po yan. Ano po? Ay, hindi, Kap! Tatanong ko lang sana. Kayo, di ba, kayo, maano kayo eh. Malakas ang pang-amoy ninyo eh. Doon sa mga kapederasyon ninyo eh. No? Tatanong ko lang sana. Si Basti ba yung tinutukoy daw ni dating Pangulong Duterte na Barbie? Tingin mo ba, Kap? Si Barbie, si Baste. Sabi ni Ma'am Merlin Belen, namukha, Mark! Magtago ka na! Alam niyo po, buti pa si Kap umaamin, Barbie talaga. Di po ba? Pero tahimik na tao po yan si Kap. Yung makikita nyo sa mga vlog ni Kap Nino Barsaga, maingay, palamura, pero sa totoong buhay po, napakabait na tao, napakatahimik na tao. Hindi po kumikibok, katabi ko mismo. Umiinom ako, medyo nakainom na ako. Ano po, si Kap, tahimik lang. Nakaganyan lang, Nakaganyan lang. Sinasabi ko, Kap, okay ka lang ba dyan? Kasi kapag ka nagbablog ka, nakikita ko, ang tapang-tapang mo, talagang talagang alam mo yun, hindi ka mapagkakamalan na Barbie eh. Sabi ni Kap, okay lang ako. Huwag mo ko intindihin. No? Yung pala mga kababayan, nakatingin sa ulo, sa baba, si Kap Ninyo Barsaga. Sabi sa akin,
Okay lang ako. Nakatingin lang ako sa ratbo mo. Kaya ho, mga bossing, ang tanong natin, anong ulo ba ang gusto ni Baste Duterte? Yung ulo sa taas o ulo sa baba? Ano po? Eh, kaya po si John B. Cremulya hindi alam kung paano kukunin o itetake itong mga pinagsasabi ni Baste Duterte. Bakit ho, mga kababayan? Kasi nga daw baka barbihan lang daw po, baka kulutan lang daw po ang ibig sabihin ni Baste. Alam niyo naman, puro lang daw sabi-sabi. Supot, nasabihan pa nga supot. Sabi ni Kap Nino Barsaga, hinahamon ko, sabay kaming magpa-check up sa mental ni BP Sara. Eto nga lang, doon sa mga impeachment, hindi na pumupunta, hindi na nagpapaliwanag. Diyan pa kaya sa, sa mental hospital. Di ba? Ipaliwanag niya na kahit pa sabihing metapora lamang ang pahayag o nasabi ito dahil sa matinding emosyon, ay hindi pwede. Yung idadelo, ay kasi mga Duterte kayo eh. Pangalawang Pangulo, yung kapatid mo. Mayor ka ng Davao, congressman yung isa. Yung mga pamangkin, congressman. Dapat sanay kayo diyan sa mga matitinding mga batikos. Dapat naaano mo yung emosyon mo. Di ho ba? Pero ibig ko sabihin, mga Duterte kayo. Naniniwala ang buong Pilipinas na yung sinasabi ninyo na mga pagbabanta, alam namin, yakang-yaka at kayang-kaya nyo yun na gawin. Di ba? Tuloy. Kahit pa sabihing metapora lamang ang pahayag o nasabing ito dahil matindi ang emosyon, obligasyon pa rin ng mga otoridad na masusing suriin at imbestigahan at ingatan po ang ating presidente. No? Binigyan din niya ang anumang pahayag na maaaring ituring na banta laban sa isang nakaupong pangulo ay hindi dapat maliitin. Kung ako lang, kung kunyari ho ako nagbanta sa buhay ni Presidente Marcos, siguro hindi ako papansinin. Ano po? Hindi ako papansinin. Alam naman nila, maliit na tao eh. Pero kapag kayong galing sa vice-presidente, galing sa mayor ng Davao, galing sa congressman ng Davao, galing sa mga Duterte, seryoso ho yan. Dahil kung ang Pangulo, ginaganyan nila, ano pa kaya tayo? Pag nalaman nila na puro tayo batiko sa kanila, na hindi tayo sumusuporta sa kanila. Di ba? Sa kasalukuyang sinusuri ng NBI kung may lawit ba si hindi, mali. Sa kasalukuyang sinusuri ng NBI kung may sapat na batayan para sa formal na aksyon, kabilang na ang posibleng pagpapalabas ng sabpina laban kay Duterte bilang bahagi ng kanyang patuloy na investigasyon. Ako ho, talagang napapahanga ako nitong si Melvin Matibag ho, mga bossing. Hindi naman po sa hindi ako humahanga doon sa dating direktor ng NBI. Pero kay Melvin Matibag, talagang rektahan po, talagang tuloy-tuloy, May aksyon, no? Boss Mark, bunga nga lang nila ang matapang. Sabi ni Nomeriano Abelar. Hindi ko ho kayo masisisi kung ganyan yung sinasabi ninyo. Dahil ako ho ay naniniwala, mga kababayan, na nakita ninyo yung mga kilos at galaw nitong sila Baste. Hahamon, tapos biglang ayawan na. Di ho ba?